Hello, magandang araw. Mag-solve tayo ng isang mechanics problem sa statics of rigid bodies gamit ang parallelogram law to get the resultant of a two force in a hoop. No? So we have to determine the magnitude of the resultant force and its direction measured from positive x-axis counterclockwise. So, ang parallelogram law is uh, practical or magandang gamitin sa mga gantong ah, positioning ng mga forces. Lalo kung dalawa lang naman yung force, no? Yung usual na rectangular components method, no? Gamit yung sine and cosine, di ba? Is maganda din sa mga multi-forces, no? So, ang concept ni parallelogram law, para daw tayong nagdo-drawing ng parallelogram, no? Yung isang force, si i-drawing natin sa tip nung o sa head nung isang force parallel to this force. So, parang ganito siya. Yan. So, magdo-drawing ka ng ganyan. And then the other one, drawing mo rin dito sa kabila. So, para kang nakabuo ng isang parallelogram. And ang resultant daw nilang dalawa is yung intersection nung ginawa mong lines dun sa hanggang dun sa point ng origin, no? So, yan yung ating resultant vector, no? Since force is a vector, fix yung kanyang position. May sarili siyang posisyon na kahit igalaw mo yung ating mga forces sa kahit anong lugar dito sa parallelogram is nandun pa rin yung kanyang original position, no? Kagaya ng ganito. Ilipat ko lang tong F2. So, ito yung F1, no? Lilipat ko lang yung F2 dun sa dito sa part na to. Yan. So, ibig sabihin, ito yung resultant. Okay? So, nakabuo tayo ngayon ng triangle. So, sa triangle rule, pwede tayong makapag-solve ng magnitude ng R using the cosine law and pwede tayong makapag-solve ng any angle sa loob ng triangle na to using sine law. Okay, from the trigonometric operations, mabilis lang nating makukuha yung mga unknown dito. So, si F1 is 250, mas maiksi siya, no? Para sa 375. So, ang ginagawa pala natin is tinatawag din graphical addition, no? Graphical method. So, tinatawag din natin is vector addition. So dalawang klase daw yun. Pwede tayong mag-find ng resultant ng forces or components of a force. Basta maka-form tayo ng triangle, mas maganda. So typical, kailangan natin ng mga angle sa loob, no? And kung magnitude ng resultant force yung kailangan natin, ito yun, FR. FR pala to, no? Yan. Kailangan ko pala ng certain angle dito, say beta, no? So, looking at your X and Y axis with the diagram, no? Madali mo lang din makita yon, no? Yung beta na yan. Kasi unang-una, okay, using opposite angles, vertical angles. Yan, if you draw an axis again dito, ito ay 30 din. Tama? So, kung 30 din yan, yan. So, part na siya ng beta. Ito naman is, kung mapapansin ninyo rin, galing siya dito, no? Sa force F2. So, ito yung F2. So, ibig sabihin, ito, 45. Kasi 90 degrees yan eh. Ibig sabihin, 45 to. Again, si vector is may sariling direction. So, ilipat natin yung force doon sa kabila. Walang problema yon. Okay. Yung position niya lang is hindi nagbabago. So, ibig sabihin, si beta is 75 degrees. Yan. Ayos. So, ang kagandahan, dahil nakuha na natin si 75 degrees, yan, maka-perform na natin si cosine law. Okay? By cosine law, ang formula kasi doon, di ba? Uh, Distance or side square is equal to a squared plus b squared. Okay, ganun yun, di ba? Minus 2ab cosine of the angle opposite to the side na kukunin mo. So, to perform that, yan, substitute lang in the values. Ang FR is 393.1875 pounds. Okay? Mabilis lang, di ba? So, hindi na kailangan kunin yung components pa ng bawat isang force tapos i-total natin. Medyo matagal yun. Though, simple lang din siya pero medyo mas matagal siya kumpara dito. Basta lang, marunong lang tayo mag-analyze ng positioning.
ng angle. Ngayon, ano ang posisyon ni FR mula sa positive x-axis? Kung titignan dito, yan, ito yung resultant mo. So, scaled naman yung ating drawing na medyo. So, ito yung positive axis. Ang sinasabi niya dyan, ito yung kanyang rotation. From here to here. So, yan yung rotation niya. Yan yung position daw niya or direction. So, ibig sabihin, it's like 360 minus this angle. Yung maliit na angle na to. No? Yung maliit na angle na yan is kunin natin. Tapos, i-minus na lang natin sa 360. Right? So, therefore, ang dali lang din nun tingnan. Titignan nyo. Kung nakuha ko tong angle na to, yan. Kung makukuha ko yung angle na yan, this is the angle I'm talking about. Therefore, if you can see, itong maliit na to is part of this angle. So, sabihin natin theta. Yan. Diba? Tapos, kung titingnan nyo pa yung ang drawing natin, this y and x-axis forms 90 degrees, of course. Tapos 30 ito, diba? Ibig sabihin, ito is 60 degrees. Okay? So, kung 60 degrees yan, no? Again yung theta mo is hanggang doon sa resultant. Kung 60 degrees yan, pag nakakuha tayo ng theta, i-minus mo na lang si 60. Okay? Makukuha mo na tong maliit na to. At kapag nakuha ko tong maliit na to, i-minus ko siya sa 360. That's the goal. Okay? So, perform muna natin. Kunin muna natin si theta. Actually, using a triangular operation ulit, gamit ang sine law, makukuha natin si theta na to. Kasi meron tayong opposite side, tapos ito may angle na dito, tapos yung FR nakuha na natin as opposite side. This is what I'm talking about. By sine law, 375 over sine theta. Yan. And then, side 393.8. 1075 over sine 75. Meron akong theta na 67.11. Nakuha. So, yung sinasabi kong direction, okay? So, si direction ngayon ni FR is obvious na. Yan, direction. Si 360, o sabihin na natin itong direction is alpha, no? So, si alpha, kukuha natin yan when we, okay, subtract 360, from 360 yung buong ikot, itong maliit na to. So, paano makukuha yung maliit na yan? So, anong tawag natin siguro sa kanya? Ano ba itatawag natin sa kanya? Beta, alpha, okay, angle, ano na lang, angle Z. Okay? Si angle Z, from a different approach, so si angle Z is obviously theta minus 60. Diba? So, theta minus 60. Yan. So, si theta minus 60 na yan. Then, we have 67.11 as theta. So, ibig sabihin si Z is 7.11 degrees. So, yun yung ima-minus mo sa 360. 7.11 degrees. Therefore, the direction is equal to yan, 360 minus 7.11. We have 352.89. Okay? Degrees. Or close to 353 degrees. So, sabi mo dyan, counterclockwise. Okay? From the positive, okay, x-axis. Yan lang. Okay? So, simpleng problem using mas pinasimpleng method ng pagkuha ng ating resultant force. Thank you po sa panonood. Let's go!